Magandang hapon po sa ating lahat. So actually, it's my around maybe 34th time na mag-speak po sa ating kalagitnaan. At nakakalimutan ko, lagi may camera pala, hindi ko sila nababati yung mga nanonood. Shout out ko sa ating mga nanonood online. Pasensya na kayo kung kayo ay aking nakakalimutan every time na ako tumayo po dito. At sa hapon pong ito, we welcome you dito sa aming fellowship, sa aming pag-aaral, at nawa kayo ay ang salita ng Panginoon ay mangusap din sa inyo sa hapong ito. So, nung papunta po kami dito kanina lang, kasama ko yung aking bunsong anak, nasa MRT pa lang, may mga Pilipino kami na nakasabay. Tapos, narinig namin na yung isa sabi niya sa amin, signal number 4 na. Saan kaya yun, no? Baka siguro baka sa mga Bicol, yun, 3 or 4, basta mga ganun yung, yung bagyo. So, sino po sa atin dito yung natamaan ng bagyong Tino? Taas lang kami, okay lang po. Hindi kayo natamaan ulit. Malaki yung pinsala ng bagyong Tino sa atin. At isa na po yun yung sa amin, sa Negros Occidental, at lalo-lalo sa bayan namin. Nakakawa po at talagang napakalungkot, no, na ganun ang nangyari sa bayan namin. At yung bahay ng pastor po namin na nadala ng tubig ng baha, because they're staying nearby the riverbank. So talagang nawash out sila. So kahapon lang na-restore yung ayun. At aside from that, no, marami pang mga balita sa Philippines na mayroon pang parating na si Uwan. Alam niyo pong ibig sabihin ng Uwan? Naulan po yan sa Bisaya. At ito, another malakas na bagyo. So we're praying na sana hindi naman masama ulit yung Negros doon sa tatamaan ng Uwan. At of course, marami pang iba, no? Nandoon yung mga korupsyon ng ating gobyerno at yung maraming bagay na masasabi nating puro bad news na lang, no? Yung naririnig natin sa Pilipinas pag nanonood tayo ng balita, nakikinig tayo ng balita sa Philippines, is all bad news na maririnig. Pero naniniwala ba kayo na ang bayan nating mahal, no, ay babangon muli? Yes. Is there's still hope in our beloved country, Philippines? Amen po ba? Amen. At kahit na puro bad news, mayroon pa rin namang good news. Right? Yung salita ng Panginoon. Kaya po sa hapon pong ito, since we all have hope, we all have this belief that God will restore our country. No? May request everyone. Alam ko na nalangin na tayo. Find your partner, 2 or 3. Let's just pray. No? Especially sa inaabangan nating bagyong Uwan na spare yung ating bansa. Kung hindi man mangyari yun, protektahan sila ng Panginoon at bigyan ng kanilang pangailangan. Tayo po tayo at maghanap tayo ng 2 or 3. No, partner, just maybe a minute or 2. I will close in prayer after a minute or 2. Don't waste your time sa pray na po kayo. Pray na po kayo.
Father God, we thank you and praise you sa pagkakataong ito. Bagaman mang maiksi, we can express our prayers and petitions before you, dear Father. We praise you for the Lord, our God, who listens, who hears us in our prayers, O dear Lord. Lord, dalangin niyo po yung nadinig niyo, Panginoon, yung mga panalangin ng bawat isa. We are praying for our country. We are praying for Philippines, O Lord, that we had hope, O Lord, that one day you will heal our land. One day we will be great again by your grace and mercy. We trust these things in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Okay. So yung pamagat natin ng ating pag-aaral sa hapong ito is the bridge builders make connection that matters. Wala dito si Brother Alan. Sana mababanggitin na naman si Brother Seth kasi narinig niya naman yung builders. Kasi naalala ko nung anniversary, lagi niyang nabukang bibig ni Brother Alan si Brother Seth. But ano kaya klaseng builder na yung ating pag-uusapan sa hapong ito? May I request everyone to please stand as you read the Word of God in 2 Chronicles 7:14. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Please be seated. Over the years, yung itong 2 Chronicles 7:14 has been a rallying cry. Every time we want revival in our church, revival for our nation, ito po yung ginagamit ng mga Kristiyano. For us, even when we pray, we believe, Lord, that someday you will heal our land. If we call for repentance, for deliverance, for revival, normally we use this verse. But what if I told you na sometimes we overlook the context? Sa aking pag-aaral sa seminary, yung context, when we interpret scriptures, salita ng Panginoon sa Bible, context is always the king. Yun yung dapat natin unang-una i-consider. If you say context, it tells about the time-bound truth. Ibig sabihin, kung ano yung katotohanan ng panahon na yun na siyang sinulat yung salita ng Panginoon. If it is in the Old Testament, that is true at that time. Right? And then there is a timeless truth. Timeless truth is the theology. Or ito yung presensya ng Panginoon na napapakaroon doon sa prinsipyo na nakukuha natin doon sa nakaraan. And timely truth, ito kung paano natin i-apply sa kasalukuyan. So, it doesn't mean that when you say this, it can be directly applicable to us today. So, pwede, na pag sinabi ko sa inyo na this verse that we usually speak or say or quote, if we desire deliverance, we desire revival, cannot be directly applied for us today. Oh, paano kayo mangyari yun? Diba? Lahat naman ng salita ng Panginoon para sa atin, di po ba? So, kaya ito yung pag-aralan natin sa hapon ito. What are those misuse or misunderstanding of this 2 Chronicles 7:14? So let's deep dive. Are you ready? Ready. Oh, parang hindi pa kayo ready talaga. Dadaan na kayo ng bagyo, hindi pa kayo, are you ready? Yes. Amen. Yan, yung mga, sabi nga ni Brother Alan, mga Japonians, talagang ready all the time. Wala lang talaga dito si Brother Alan. Pwede siya, makakabawi na tayo ngayon. Ha? Siya, pag-uusapan natin siya, wala dito eh. Babawi lang siya next week sa din kay Brother Alan. So let's start. Ito ang 2 Chronicles, chapter 7. Basically, 2 Chronicles book is what occurred during 970 BC. Na kung saan ito yung panahon na si Haring Solomon ay kanyang natapos yung templo, na kung saan si David gusto niya na Lord, ako yung ang kanyang father, na si David gusto niya na siya yung magpatayo ng temple. But then God said, no, hayaan mo na sa anak mo yung pagpatayo ng templo. At ito nga nangyari sa panahon ni King Solomon noong 970 BC. So ito yung panahon na kung saan dinedicate ni King Solomon yung temple sa ating Panginoon. At of course, yung writing nito na-complete somewhere about 5th to 4th BC, later pa ng time after Solomon. So context always emphasize na ito yung verse that doesn't apply us today. Kasi imagine about maybe
3,000 years past noon na nangyari ito. So si King Solomon nga, nung natapos niya yung templo, ito ay dinedicate niya sa Yahweh, sa Panginoon. So in response to the prayer of King Solomon, ito yung sinagot ng Panginoon sa kanya. Ito yung 2 Chronicles 7:14. Now, it's God who is speaking to Solomon as it flows to the nation Israel. So yung audience ng Panginoon is yung nation Israel. So take note, no? Tandaan nyo na ang Panginoon sumasagot kay Solomon, pero si Solomon is just like a passage of God's answer message to the nation Israel. Pangalawa, now context, so that's context. We need to understand that there is a covenant relationship God is establishing with His people na makikita po natin sa Deuteronomy 28. Ang sinabi dito na ang covenant ng Panginoon na pag kayo ay sumunod sa akin, if you obey the Lord your God carefully and follow all His commandments, no, sinabi dito na mapabless kayo, protektahan kayo ng Panginoon. At sa 28:15 to 68, opposite. No, pag kayo ay hindi sumunod, no, mayroong consequence. You will be cursed. Ito yung sinabi ng verse na to. So ito is just like God established this covenant relationship with His people. Obey His and be blessed. Prosperous. Disobey and God's protection will be removed, resulting into a curse. So parang i-remind lang ng Panginoon si King Solomon at saka yung people of Israel kung ano yung covenant relationship ng God the Father sa mga forefathers nila noon pa, no, nung time ni Moses. So basically later, I will show you what is this covenant relationship or the first covenant God has made with the people of Israel. This covenantal time is a dynamic and defined in the Old Testament period. It was God, you know, who is reminding Solomon in 2 Chronicles 7:14. It's just like God is calling back His people into His care, into His hand. So paano natin ngayon may apply or what it means for us today? No, kasi sinabi ito ng Panginoon, tanda natin, no, doon sa covenant relationship niya with His people, with the people of Israel about 3,000 years ago sa ating panahon ngayon. So how can we apply this to our time today? You may see many of us take this passage na ngayon na in-apply. Let us just pray for the deliverance of our nation, of our city, of our town, or probably Philippines. Now, I don't say that we don't pray for our country. It's good. It's really, our country really needs our prayers, lalo na sa panahon ngayon. But again, balik po tayo sa context na paano natin may apply ng tama itong salita ng Panginoon sa kasalukuyan o sa ating panahon. Una, no, hati-hatiin natin. If my people who are called by my name. So who are these people? Who are the people of God? Of course, in context, it is the nation Israel. Right? Kasi ito ay in-address ng Panginoon, tugon ng Panginoon sa prayer ni King Solomon and for His people, nation Israel. But no, it doesn't mean na this verse is not for us today. It is not written for us, but it's also for us today. Malinaw po ba? Nasusundan nyo? Pangalawa, humble themselves and seek my face, turn from their wicked ways. No, remember, mayroon pong old covenant na promise. Yun sa Deuteronomy 28. God is offering His people a clear path of return. Or sabihin natin, roadmap, na ito yung gagawin nyo pag nagkasala kayo, mag-repent, magbalik. So dapat, kailangan nyo ay talagang sumunod sa akin faithfully. So this is like a roadmap or a clear path of return para sa nation Israel. Their covenant relationship was conditional. Mayroong if, di ba? Kung maalala nyo sa ating high school, di ba, may subject tayo na geometry, yun yung paborito ng asawa ko eh. No, merong if and then, na conditions. If, ito yung sinabi mo yes, ito yung then, this is the result. If no,
ito yung result. So, for the nation Israel, if they obey, God will bless them. Right? If they disobey, curse will follow. So, ito yung kanilang covenant relationship. So, many Christians today, no, talagang ginagamit din ito as roadmap nga. No? Roadmap para bumalik tayo sa salvation ng Panginoon. But, no, it is very important, critically important, not to overlook the original covenant context. So, they have their old covenant. Sa atin ngayon, mayroon tayong new covenant. Una, pinropesy ito ni Prophet Jeremiah. So, Jeremiah 31 to 34. Sabi ng Panginoon dito, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant." So sinasabihan nito yung nation Israel din. Sa Old Testament times ito, after na ni Solomon. So mayroong bago, no, na prophesy si Prophet Jeremiah. Mayroong bagong covenant. So not like the covenant that I had made with their fathers, no, with your forefathers, parang sinasabi ng Panginoon, na inyong binubroke, na hindi sinusunod. No. Basahin mo lang yung mga na-highlight, pero you take note of these verses. Now, I will put my law within them, and I will write it on their hearts. So, sounds familiar? No? Nasa puso natin. And last, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. So, dati, no, pag nagkasala, mag-repent, tapos patawarin ng Panginoon. Pero ngayon, no, kakalimutan ng Panginoon yung kasalanan. Now, this prophecy highlights the eternal nature of the new covenant. Law written on their hearts, na sinabi ng Panginoon sa Jeremiah. And definitive forgiveness of sin. Today, no, we exist under the new covenant. With Jesus, when Jesus came and died and rose again. Di ba namatay na si Jesus Christ? No? Dumating si Jesus Christ, we believe, Christians, we believe that dumating si Jesus Christ, no? Namatay siya para sa ating mga kasalanan, at hindi lang hanggang doon, no? Nabuhay pa siya muli after 3 days. In Matthew 5:17, sabi doon ng Panginoon, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish, but to fulfill them." Luke, no, ito yung madalas na kinukot natin kung nagkukommunion tayo. "Likewise, the cup after they have eaten, saying, This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood." At yung binabasa natin madalas, yung sa 1 Corinthians 11 during Lord's Supper. So Jesus' blood, no, is declared as the means by which this promised new covenant affirmed, making it a covenant of grace and forgiveness achieved through the sacrifice of Jesus. So point 3. So if we talk about covenant, no, God is talking or reminding about the covenant. This is the timeless truth. No? Still covenant with God, right? But then it's just to our time we apply the new covenant through Jesus Christ. Having fulfilled the old covenant, Jesus established the new. Therefore, our righteousness or our standing with God no longer rests sa ating kakayanan, sa ating on our own obedience, but solely on God's righteousness received through Jesus Christ. Kaya tayo ngayon, pag tinanggap natin si Christ as our Lord and Savior, bagaman nakagawa pa rin tayo ng kasalanan, kasi but tinanggap natin si Christ, ang nakikita sa atin ng Panginoon ay si Jesus Christ. The righteousness of Jesus Christ, not ours. Unlike to them before, yung kanilang obedience, yung measurement. So ito, para mas malinaw sa inyo, yan summary ng sinasabi ko, Old and New Covenant. So Old Covenant is the Mosaic Law, no, yung ginawa ng Panginoon with Moses dun sa Mount Sinai. So, and the New Covenant is in Christ. So obedience, yung to external law, of course, yung law na pinrovide, 10 Commandments and the rest of the laws of Levitical laws na sinusunod ng Israel. Sa atin ngayon, grace through faith in Christ alone. Yung Old Covenant was written on the tablet or stone. Samantala, yung New Covenant is in our hearts.
Dati, no, it is being mediated by the priest to sacrifice once a year. Pero sa atin ngayon, no, Jesus Christ is the one high priest. Pwede tayong lumapit, no, kay Jesus every time na gusto nating humingi ng tawad sa ating nagawang pagkakamali. And of course, the forgiveness is temporary or somehow repeated sacrifice. Samantala sa atin, permanent. No? Once and for all, for Christ died once and for all. So our forgiveness is nandun na, kahit na sa future nating nagawang kasalanan. Kasi ang nakikita ng Diyos Ama sa ating buhay, nung tinanggap natin si Christ as our Lord and Savior, ay si Jesus Christ. Old Covenant is something like conditional. If you follow, you will be blessed. If you disobey, curse. New Covenant, unconditional, intimate, personal. Wala po tayong ginawa, no, sa ating kaligtasan. It is by grace through faith, not of works. Ang sabi ng salita ng Panginoon. Salvation is free gift. It's not based on our righteousness, but it is secured entirely of what Jesus accomplished in the cross of Calvary. We should absolutely pray for our nation. Kailangan talaga natin ipanalangin ng ating bansa, lalo na yung Pilipinas. But we must recognize that God saves individual, not nation. Diba? Sabi nga sa John 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him, individual, no? Whosoever, hindi na, pag ang bansa nyo ay, o presidente nyo ay tumanggap sa akin, lahat kayo maliligtas. Hindi po, individual yung ating salvation. So, the Word of God challenges us today. Are you willing to be the bridge builder? Willing ba kayo? No? So, kanina tinanong ko kayo kung hopeful kayo sa Philippines. Hopeful na one day, our country will rise again. So, base po sa ating pinag-aralan, hindi po katulad ng Old Covenant. But then ngayon, individual. So, ibig sabihin, kahit pinapanalangin natin yung ating bansa, ang bawat isa, no? Bawat Pilipino ay kailangan tumanggap. We understand that salvation is offered to everyone. Salvation is free gift for everyone that accept it, that receives it. Receive Jesus as their Lord and Savior. So paano sila makakatanggap kay Jesus Christ? How they can accept Christ as their Lord and Savior? Kung wala pong bridge na mag-link sa kanila, no, to Christ. Just like you and me, before tayo naging Kristiyano, God uses somebody that bridges us to Christ. Amen? Amen. Willing pa kayo ngayon? It seems you are hopeful that one day, willing pa kayo ngayon to be that bridge that connects your family, loved ones, kaibigan sa Pilipinas, o sino man, o maging si Bongbong Marcos man, no, gamitin kayo na paano makakilala sa Panginoon? Parang wala talaga silang buksa. Wala talagang pag-asa ng Philippines, brother. Kasi, kawawa naman tayo. Kawawa naman ang bansang Pilipinas kung minamahal. No? Ang mission to share the gospel with family and friends back in the Philippines. So ito po yung ating response. Now, are you willing? If yes, dapat our yes should be yes with conviction. Mula po sa ating puso. Are you willing? Yes! Amen. No? Napakalanin si Lord. So sa ating mga viewers, nakalimutan ko na naman kayo. Willing din ba kayo? No? Na to be that bridge para sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So ito po yung ating response. Dapat mag-share po tayo ng Ebanghelyo. So sabi po ni David King, every heart without Christ is a mission field. And every heart with Christ is a missionary. Sino na po yung sa puso nyo si Kristo? Taas yung kamay. Praise the Lord. So ibig sabihin, missionary po kayo. At mayroon po kayong dapat gawin na ibahagi ang salita ng Panginoon. So how to share the gospel? Marami po sa atin, no? Na bagaman matagal tayong Kristiyano, matagal na tayong manampalataya, pero hindi pa po natin lubos na unawaan kung paano ibahagi ang Ebanghelyo sa ating mga mahal sa buhay kaibigan. O kanina naman, mahalagang matandaan natin ng bawat manampalataya ay tungkulin
yung sumunod kay Kristo na magiging fishers of men. So ngayon, kayo ay pwede ko nang tawagin fishers of men, lalo-lalo na doon sa mga nagtaas ng kamay. So ang Panginoon ay nagbigay ng kapangyarihan. Sabi nga doon sa Acts 1:8, ang Panginoon nagbigay ng kapangyarihan. At ang word na kapangyarihan doon ay from Greek word na dunamis or dynamite. No, sumabog ka. Sumabog ka nang tinanggap mo si Christ. Ganun ba yun? Nagkaroon ka ng ganung power through the Holy Spirit. At yun ay sa Acts 1:8. Upang tayo maging kanyang mga saksi at magdulot ng pagbabago. Kung ang Singapore po, meron po silang, ano po yung nagamit na 5C o 4Cs? 5Cs. Tayo, medyo low-key lang tayo. 3Cs lang tayo. 3Cs in sharing the gospel. Ito, hindi ko ito original, nakita ko lang, pero I think it's something that is very useful and effective. So number 1, na C. Since puro C, yun, connection. Kailangan magkaroon ng connection. Right? Kahit gaano maganda yung mensahe, yung sinasabi ko dito, kung walang connection, walang ugnayan, na walang nahatid na maayos na balita or message. Naalala niyo po si Jesus at saka yung Samaritan woman. Marami na beses siguro natin narinig yun. Na-encounter ni Jesus Christ with the Samaritan woman. Binasag ni Jesus Christ yung culture that cultural barrier ng Samaritan at saka ng Israelite, ng mga Hudyo. Dahil sa hindi nag-usap yung dalawang yun. But then, sa paglapit ni Jesus Christ doon sa Samaritan woman, no, binasag niya yung barrier, cultural barrier na yun. So, tamang-tama. No, pupunta kayo ng Indonesia, Pastor, di po ba? So, wala dapat cultural barrier sa atin as we go there because we bring the love of Jesus. Amen? So, nagsimula si Jesus doon sa simpleng pakiusap. Bigyan mo nga naman ako ng tubig kasi nakita niyang nagigil. Right? So, connection nandun. No? Nagkaroon si Jesus Christ ng connection. So, paano ba? No, sa atin ngayon, paano ba magkaroon ng connection? Paano magkaroon ng connection? Siyempre, kailangan natin ng wifi. No? Mga 3 days, 3 days, no? Hindi ko nakakausap yung family ko sa Philippines kasi wala nga silang connection, internet connection. Kailangan natin ng wifi. No? Ika nga yung warm, right? Interest, friendliness, at saka initiative. So, ganun yung wifi. W, warm, interest, I, friendly, F, initiative. At of course, find the common ground. So, paano po mag-find ang common ground? Gumamit ng karaniwang paksa o bagay sa paligid upang magsimula ng usapin. So, kunyari, sa MRT, may Pilipina kang nakatabi. Ay, saan punta mo ngayon? Mukhang ganda-ganda mo. So, ganun ba? Connection. Find common ground. Asking open-ended questions. So, magtanong ng mga bagay na hindi lahat sinagot by yes or no. So, ano ba ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo dito sa Singapore? Ganun. Matagal ka na ba sa Singapore? So, ano ba yung na-enjoy mo dito sa Singapore? Right? So, through that question will initiate connection and conversation. So, listen. Of course, pag nagsasalita siya, makinig ka naman, be a good listener. Yung mga tao na dapat bukas yung ating pakiramdam, yung ating mga tenga sa pagkikinig sa ating kausap. Be relational, not transactional. Basta mapatanggap ko lang to, okay na to, no? Siran na lang ng siran to, no? Pahala na siya pagkatapos, basta sinabi ko na yung bis ko, go! No? Dapat relational tayo, hindi transactional. Ipakita no, ang pag-ibig ni Kristo. That's why you're going to Indonesia, no, mission trip para mamahagi ng pag-ibig ng Panginoon sa mga tao doon sa Indonesia. No? Kabaitan, kindness, at of course, genuine care na ating ipakita sa ating kapwa. So at this point, gusto ko mag-isip kayo ng isang tao na pwede nyo na kaya magkaroon ng connection for this week. Isip kayo, sino kaya yung tao na yun na ibigay mo sa akin, Lord, na pwede ka magkaroon ng common ground or conversation, maging tenga ako na tagapakinig sa kanyang problema, at mag-encourage ako sa kanya. So number 2 na C, content. Yan, sometimes ito yung kinakatakutan ng mga Kristiyano, no? Yung content. It is the gospel. Kung tinanggap mo yun, dapat kaya mo rin i-share sa iba. So mayroon pong 4 points na dapat nandoon pag nagbahagi kayo ng salita ng Panginoon. So una yung God's love and design na
na mahal tayo ng Panginoon at God has planned for all of us as a purpose sa ating buhay, kaya tayo nandito. Sin and separation, Romans 3:23, that for all have sinned and fall short in the glory of God. Napakaiksi lang yun. Romans 3:23. For all have sinned and fall short in the glory of God. So Christ sacrifice, ang Panginoon ay napako sa cross para sa ating mga kasalanan. Wala siyang kasalanan pero ginawa niya an invitation to receive. So kailangan yung content ay malinaw, no? KKK naman, no? Malinaw at katotohanan lamang ng Ebanghelyo yung ating ibahagi. Upang maintindihan ng tao yung problema ng kasalanan. So kailangan malaman niya na for all have sinned and fall short in the glory of God. Makasalanan ng tao at kailangan ng tagapagligtas. For the wages of sin, Romans 6:23, right? For the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Ano mang paraan? Yung gusto natin, mayroon dyan color evangelism. Madalas kami dati gumagamit kami ng hand gospel para madali. Mayroon naman dyan comfortable doon sa Romans Road or sa John 16 lamang. Tiyakin na focus po tayo sa 4 points na to. Na kailangan God's love and design, sin and separation, Christ, sacrifice, at saka invitation to receive. So, medyo konting tips lang sa content. So, gumamit ng mga simpleng salita, no? Huwag masyadong mga theological terms na hindi maintindihan or churchy terms. Ibahagi ang iyong sariling patotoo. No? Your own testimony is a beautiful good news na kayo ay binago ng Panginoon. Dati ako ay ganito. Ngayon, dahil sa ako'y binago ng Panginoon, ganito ako ngayon. So, gumamit ng mga illustration na halimbawa, yung may utang, no? Na lubog sa utang. So may sumagot ng utang mo, right? Lahat tayo may utang, mga ganyan. Lahat tayo, ako mo, wala ko yung utang ko eh, diba? Pero may sumagot ng utang ko. Hindi ko mabayaran yung utang ko, kasalanan na gawa ko eh, right? So, but yung Panginoon ay ginawa yun, binayaran yun para sa akin, siya namatay sa cross. Diba? Mapatawa pa yung iyong kausap. At of course, yung panghuli, call to action or invitation to response. Kailangan na mag-response. So, ang Ebanghelyo ay nangailangan ng tuhod or response. Sabi nga sa Hebrews 4:12, for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword that can pierce as far as the division of soul and spirit, and able to discern the intention of thoughts and hearts. No? So, malalaman ng Panginoon, it's God who is worked on the heart of that person na inyong pong binahagyan. So, kayo ay ginamit lamang na parang mouthpiece ng Panginoon. So, kailangan magkaroon tayo ng invitation to response. Katulad ni Peter doon sa Acts, di ba? Nang inanyayahan niya ang mga tao na magsisi at magpabautismo at 3,000 yung naniniwala at sumunod. So, paano po tayo gumawa ng call to action or response na be clear sa ating mga tanong ng direkta? Nais mo ba pong tanggapin si Christ sa inyong puso bilang iyong Panginoon tagapagligtas? Clear mo po ang sasabihin sa Kanya. Of course, kung gusto niya, lead that person to prayer na clear po na pagsisisi na sa Kanyang nagawang kasalanan at mananampalataya kay Kristo. Be gentle. Huwag niyo pong pilitin. No? Hindi, kailangan mo tanggapin talaga kasi kung hindi mo tanggapin bukas, no? Pag mamamatay ka, pupunta ka sa impyerno, gano'n. Sige lang, kung okay lang pag hindi ka pa ready, so pwede bang ipanalangin ng kita? Ganun lang, huwag natin i-pressure yung ating kausap na kailangan tanggapin mo ngayon, hindi ka ba natatakot na bukas? No, pag wala si Kristo sa buhay mo, pag-isip mo, hindi mo alam kung sa impyerno ka na o sa dito ka pa, ganun. Be gentle. Of course, pagkatapos, be prepared for discipleship. So, napatanggap mo nga, pero pinabiyaan mo naman. Bumalik ulit doon sa paligaw-ligaw niya na kailangan po na talagang kailangan na yung relational, hindi transactional ng ating pagbahagi ng salita ng Panginoon. Tandaan po, ang ating trabaho ay magbahagi lamang, hindi magligtas. Ang Holy Spirit is the one who saved the person. Ang Diyos ang tagapagligtas. At of course, no, dito sa Diaconians, dapat bawat isa ay ready to share the gospel. Hindi lamang si Brother Bobby, hindi lamang si Sister Nurse, no, ang mag-share. Kailangan bawat isa sa atin, no, pag may bisita, magagawan tayo na ako mag-share. No? Kasi excited tayo na maibahagi yung kaligtasan na ating nakamtan, yung saya na ating nakamtan nung tinanggap natin si Christ as our Lord and Savior. So, muli po, balik tayo sa Pilipinas. Mag-isip po tayo. Panalangin natin, no, yung ating mahal sa buhay. If we want
God will heal our land. The people there should know Jesus Christ as their Lord and Savior. The people should repent sa mga nagawa nilang kasalanan at tanggapin si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So bawat isa po sa atin ay mayroong kanya-kanyang purpose sa buhay. If we are hopeful that one day Philippines will be healed, will rise again, sa pamamagitan ng Panginoon, ito yung pangako sa atin ng Panginoon, that if each one of us will share the gospel, makakarinig sila, we are the bridge, and we connect with them with things that matters, dahil sa ito yung mensahe, yung good news na nagbigay ng buhay na walang hanggan. So, are you ready to share the gospel? Yes. Madali lang, di ba? First is connection. Pangalawa is content. Pangatlo is yes. Praise God. Let us pray. Gracious Lord and Mighty Father, salamat po sa hapong ito na kung saan kayo ang naibahagi, kayo ang naitaas. At Lord, patuloy ko pong itinataas yung kongregasyon sa harapan na kayo, Panginoon, ang kumilos sa kanilang buhay. Let the Holy Spirit empower them, O Lord God, that they will be used for your glory and honor to reach that beautiful good news, O Lord God, to our family back in the Philippines para makilala nila si Kristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Purihin kayo sa hapong ito. In Jesus' mighty name, Amen.